We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. 5 taong gulang na batang babae sa Mandaue City, Cebu patay matapos mahulog sa kanal at naanod papunta sa isang imburnal kasagsagan ng malakas na ulan noong Lunes, September 11. Ang detalye sa ulat ni Nico Sireno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ganito kalakas ang ulan sa Mandaue City, Cebu noong Lunes ng hapon. Ang baha dumaloy sa creek sa Sitio Lourdes, Barangay Hagubiao. Sa kasagsagan ng baha, patay ang 5 taong gulang na batang babae na galing lang sa paaralan. Nahulog ang bata sa kanal at naanod papunta sa imburnal habang kinukuha ang tsinelas ng nakababatang kapatid. Dito ba ko? Ang bata nga kuan, may ako naman nga diha na siya nagbarog ba, pero ang ako nakuha na nga ni Ana siya sa tubig ba, maghigop siya ba. Agad na nagtulungan ang mga residente sa lugar para makuha ang batang inanod at sinundan ang daloy ng tubig. Nakita ang bata sa Sitio Santo Rosario at tinangka pa siyang i-resuscitate. Itinakbo siya sa pinakamalapit na ospital, subalit binawian din ng buhay kalaunan. Pagkakita na mo, daghan naman kayo siya sa madiri, bukol na diri sa agtang. Magkana kayo siya mga samad-samad din, pamina ko hemorrhage. Wala ang ina ng bata nang puntahan ng news team ang kanilang bahay. Sa kalawasan, no? Yan na kasi nainom sa niya tubig, kanina ko punuan diyan, mandun kasinahan. Dahil sa lakas ng ulan, nakaranas din ng pagbaha ang ilang lugar sa Mandaue City. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sireno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ilang bahagi ng bansa ang uulanin ng husto ngayong araw dahil sa hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Metro Manila, Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Socsargen, Mimaropa, malaking bahagi ng Calabarzon at Central Luzon. Apektado rin ang La Union, Pangasinan at Benguet. Pinaalerto tayo mula sa banta ng baha o landslide. Ngayong umaga, asahan na ang pag-uulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at sa ilang panig ng Northern at Central Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magpapatuloy yan at magiging malawakan pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Ayon sa Pag-asa, apektado ng habagat ang western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Napalalakas kasi ang habagat ng isa sa 2 binabantayang low pressure area. Ang nasabing LPA namataan sa 610 km silangan ng Itbayat, Batanes. Ang isa pang LPA nasa 3,115 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Nananatili namang mababa ang tsansa ng 2 nabanggit na LPA na maging bagyo ayon sa Pag-asa. Nakuha na ng video ang aktwal na pagsusuntukan ng ilang motorista dahil sa away trapiko sa Davao City. Narito ang report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Makikita sa video ang lalaking rider na ito at ang kasama niyang babae na sinisigawan ang driver ng isang puting kotse. Pero hindi bumaba ang sakay ng kotse at dahan-dahan itong umabante hanggang sa pumunta ang rider sa driver's side at inihampas ang hawak nitong helmet sa bintana ng kotse. Dito na huminto ang kotse at bumaba ang driver at ito na ang sumunod na eksena.
Nahinto lang ang dalawang kampo nang awatin sila ng mga lalaki sa lugar. Ayon sa Davao City Police Office, nagsimula ang away nang masagi ng kotse ang motorsiklo sa Barangay San Antonio, Agdao, hanggang sa naabutan ng motorsiklo ang kotse sa Barangay Ubalde. Nangayo siya pasensya kay wala daw gituyo. And then wala siguro masatisfy kining driver sa motorcycle. Hindi na nagbigay ng pahayag ang dalawang kampo pero nagsampa na sila ng reklamo laban sa isa't isa. Kaya nagpaalala ang otoridad na huwag idaan sa init ng ulo ang away trapiko. Pwede man nato maistoryahan sa bugnaw nga paagi kung naa may damage, pwede nato ipahunong sa dili lang panasingka or mo tawag ba sa hotline sa ato ang Davao City Police para ma-hold or ma-record. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bahagi ng dating sanitary landfill sa Naga City sa Camarines Sur nasunog. Samantala isang bahay sa Kanaman, Camarines Sur natupok naman ng apoy. Si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Mabilis na rumisponde ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection matapos sumiklab ang sunog sa dating sanitary landfill sa Naga City, Camarines Sur, Lunes ng gabi. Karani kasi sa sa gilid, tapos baka kung may nagdumata, may mga nagsakat man dyan na tao, baka may nagsisigarilyo, naapunan. Kaya hindi naman maiwasan mangamba ng mga residente na nakatira malapit sa lugar, lalo na at may chemical gas sa ilalim ng sanitary landfill na pwedeng sumabog at magdala ng panganib. Yung po, grabe po ang kahaditan mi kayan. Tauras po niyong masulo, apektado po gabo. Tiniyak naman ng Solid Waste Management Office ng lungsod ang mahigpit na pagbabantay sa lugar para maiwasan ang mas malalang insidente. Mabilis na tinupok ng apoy ang bahay na ito sa Barangay San Francisco, Kanaman, Camarines Sur. Sinubukan pa ng mga residente sa lugar na apulahin ang apoy sa pamamagitan ng bucket relay. Pero dahil gawa sa light materials at may kalumaan na ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing insidente. Ang pinagdududahan is kuryente. Kuryente talaga ang kausa. Nagpaalala naman ng BFP sa publiko na lagi mag-ingat at maging alerto para maiwasan ang mga insidente ng sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nangamatay ang mga tanim na palay sa ekta-ektaryang sakahan sa Dilasag, Aurora dahil sa pag-atake ng brown plant hopper. Halos natutuyo na ang dahon ng mga tanim dahil sa mapaminsalang insekto. Sa ulat ng lokal na pamahalaan, umabot na sa 60 ektaryang sakahan mula sa 7 barangay ang apektado. Ayon sa eksperto, sinisipsip na insekto ang nutrients ng palay hanggang sa mamatay. Nangangamba na ang mga magsasaka sa posibleng pagkalugi. Sisipsipin niya yung katas ng palay kaya parang matutuyo siya. Kasi pagka nasipsip niya na po yan, mamamatay na. Hindi na po makakagawa ng pagkain yung palay kasi tuyo na po yung dahon niya. Samantala, mga pinagamitang mantika mula sa mga kainan, nadiskubreng itinatapon lang sa kanal. Alamin natin sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maaga nag-ikot ang Task Force Disiplina at pamunuan ng Malimgas Public Market sa mga kainan sa loob ng palengke. Pinagsabihan ng mga tendera. Ito'y matapos madeskubring itinatapon sa kanal ng pamilihan ang mga gamit ng mantika mula sa mga kainan. So far, nakikita namin may strainer pero yung oil, medyo kailangan pa rin paalalahanan muli sila. Meron pa rin babiolate. Ito raw ang dahilan kung bakit madalas umapaw ang drainage canal sa palengke. Kung patuloy umanong lalabag ang mga may-ari ng kainan, irerekomenda silang tanggalan ng permit. Kasi nagbabara yung drainage. Tapos nung nabungkal nila yung drainage, yung mantika. Yung mantika kasi tumitigas yung parang semento pag tumigas na yun. Aminado ang ilang negosyante. Nagtatapon ng used oil sa drainage canal. Pero ngayon, iniuuwi na ang mga pinagamitang mantika. Kami na mismo ang naglalagay sa lagyanan, tapos kami na mismo ang nagtatapon. Kasi kami rin naman po yung mahihirapan eh. Lalo na pag peak hours, ma'am, daming kumakain, nangangamoy siya. Babara kasi kami rin lang ang kawawa. Kaya tingnan nyo sa akin, hindi ako binabaha,
Yung greens namin hindi yan umapaw. Magmumulta ng 500 hanggang 1,500 pesos ang sino mang lalabag sa sanitation code. Pero kung lalampas na sa 3 beses ang paglabag, revocation of permit na ang ipatutupad ng lokal na pamahalaan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Helicopter na sinakyan ng ilang opisyal ng PhilHealth nag-emergency landing sa Ilocos Norte. Narito ang report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ligtas na nakalapag ang helicopter na ito matapos mag-emergency landing sa gitna ng palayan sa Badok, Ilocos Norte. Ang mga nakasakay, ligtas din na lumabas mula sa helicopter. Sa investigasyon ng Badok Police Station, matataas na opisyales ng Philippine Health Insurance Corporation na dadalo sa Lab for All o Free Medical Mission sa Luwag City ang mga sakay ng helicopter. Ayon pa sa Badok Police, ang mga sakay nito ay 2 piloto at 2 pasahero na kinabibilangan ni PhilHealth President at CEO na si Emmanuel Ledesma Jr. Nag-malfunction yung rotor ng helicopter. Buti na lang, maagap yung piloto at nag-emergency landing doon mismo sa may palayan. Pumasok daw ang isang ibon sa rotor ng helicopter kaya nag-malfunction. Nakadalo rin sa programa ang mga lulan nito. Lahat naman po ay safe sila at walang nasaktan. Na-escortan din ng ating police, yung mobile car hanggang nakarating sa Centennial Arena. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinaliwan ngayon sa social media ang Mala Airport na tema ng resepsyon ng isang kasal sa Tagaytay City. Tunghayan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Bound for a happy married life ang magsing-irog na si Melvin at Divine. Ready for take-off na raw sila sa panibagong yugto ng pagsasama. Achieved ang airport-themed na reception ng kasal sa Tagaytay City. Mula boarding pass, baggage scanner, check-in counter at immigration. Naging side hustle kasi nila before during pandemic yung mga pasabay. Mga the usual na mga laman ng mga balikbayan, bakit nagpapasabay sila, i-deliver nila dito sa Pilipinas. Out of that, nabanggit ko lang na bakit hindi natin siya gawin na parang yung souvenir nyo, parang giving back na rin. Tubong sa Sablayan Occidental Mindoro si groom at taga Pampanga naman si bride. 2018 nang magsimulang magkakilala sa pinagtatrabahuang home care facility sa Abu Dhabi bilang mga nurse. Yung isang kulig ko, nakasama ko sa bahay. Meron niya si Divine, maganda, ganyan. Doon ko tinry na kulit-kulitin siya. Then, ayun, awa ng Diyos, binigyan ako ng pagkakataon na ma-meet siya, makilala. Gusto rin daw kasi nilang mas maging memorable ang kasal, hindi lang para sa kanila, kundi maging sa mga bisita. Napawaw sila na parang, ay wow, ganito pala ang feeling ng nasa airport. Kasi hindi pa, like yung iba, hindi pa naman nakakatravel, overseas, or domestic, gano'n. Pasabog din ang wedding gift ni groom kay bride. Eras Tour concert lang naman ni Taylor Swift sa Singapore. Bonus na lang daw kung makakapag-travel pa sina Melvin at Divine sa iba-ibang lugar. Dahil para sa kanila, ang dream destination nila natagpuan na sa isa't isa. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mahigit sa 3 million pesos na subsidy nakatakdang ipamahagi ng DSWD Region 6 sa mga maliliit na rice retailers sa Western Visayas. Samantala, Mandawi City LGU pinag-aaralan naman ang pagbigay ng incentive sa mga negosyante ng bigas. May detalye live si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Sa sale, mahigit 1 linggo mula nang ipinatupad ang price ceiling sa bigas, nakatakda na mga mamahagi ng financial assistance ang DSWD sa mga apektadong rice retailers.
3.75 million pesos ang nakatakdang i-release ng DSWD6 para sa mga maliliit na rice retailer sa Western Visayas. Layunin nito na matulungan ng mga ito sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Sa inisyal na datos ng ahensya, nasa 250 na maliliit na negosyante na identify na ng DTI ang makatatanggap ng pinansyal na tulong. Initially, for this pilot, implementation is 250 sa mga small rice retailers from Western Visayas, different provinces, and 15,000 pesos per retailer. That's around 3.75 million. Nagpapatuloy naman ang verification ng DTI ng mga kwalipikadong rice retailer. Kabilang sa mga requirement ay ang updated na business permit. Pinag-aaralan naman ng Mandaue City LGU ang pagbibigay ng incentives sa mga nagnenegosyo ng bigas sa public market ng lungsod. Aminado ang Mandaue City Council na apektado ang mga nagbebenta ng bigas sa ipinapatupad na price ceiling. Kaya naisipan ng LGU na suportahan ang mga rice retailers sa lungsod. Isa sa mga pinag-aaralan ang pagbibigay ng discount sa renta sa pwesto ng mga apektadong negosyante. Si Nieves na may nirerentahang 8 pwesto ng bigasan sa public market, masaya nang malaman ang plano ng LGU. Sa ngayon, wala pa raw siyang makukuhanan na stock ng murang klase ng bigas. Ang last na mong purchase diri sir sa mga pinaka-barato nga bugas is 2,340. That is 47.75. Yan saan ang pagbutang nag-45. Bunsod ng mataas na presyo ng bigas sa bansa, pahirapan ng makahanap ng mas mababa pa sa presyo na 55 pesos bawat kilo sa Cogon Market sa Cagayan de Oro City. Kaya ang Department of Trade and Industry Misamis Oriental ay may programa na Diskwento Caravan katuwang ang lokal na pamahalaan para sa ibinibentang murang bigas. Dito ay pwedeng makabili ng dekalidad na bigas ang mga residente sa presyong 43 hanggang 45 pesos bawat kilo. Kaya naman pinilahan ang Diskwento Caravan lalo pa at maaaring makabili ng hanggang sa 10 kilo ng bigas ang bawat pamilya. Ang Diskwento Caravan ay simula Setyembre 11 hanggang 15. Sa sale dito sa Iloilo City, ayon sa ilang nagbebenta ng bigas, nagkakaubusan na rin daw ng supply ng well-milled rice dahil sa pagbaba ng presyo nito. Samantala, pahirapan naman daw ang pagkuha ng supply ng regular milled rice dahil walang supplier na nagbebenta nito sa mababang presyo. Cecil? Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Isang talampakang sawa na nakita sa kisame ng boarding house sa Batangas City na rescue ng otoridad. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nabulabog ang ilang residente sa Barangay 21, Batangas City dahil sa nakitang sawa sa kisame ng isang paupahang bahay. Ayon sa City Environment and Natural Resources, isang Burmese python na may habang 11 talampakan ang nakita ng mga residente. Actually, yung mga Burmese python, mga domesticated, python, yung mga alaga, diba? So, maaari na someone na malapit ay may nag-aalaga dyan and nakawala. Possible din kasi na baka gutom yung ating Burmese. Hindi natakot din ako kasi, pero nakumalbante ako nung makita kong sawa. Dahil kung yun italbos tubo o kaya ikobra, matatakot ako. Baka pumasok din Manlilingkis na yun, ay ang haba Agad namang rumesponde ang mga kawani ng Batangas City RRMO sa lugar para i-rescue ang nakitang sawa. Ayon sa mga rescuer, agresibo ito nang madatnan nila sa lugar. Na-turn over na ito sa City Environment and Natural Resources para sa tamang disposisyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Niyanig nag-magnitude 6.4 na lindol ang Calayan Islands sa Cagayan kagabi. Dahil sa lindol, sugatan ng magkapatid na babae matapos na magiba ang pader ng kanilang bahay. Tutukan sa ulat ni CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dalawang babaeng magkapatid mula sa Calayan Islands ang nasugatan matapos magiba ang pader ng kanilang bahay nang yanigin ng 6.4 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon pasado alas 7 kagabi. Nakilala ang magkapatid na si Baby Katie de la Cruz,
13 anyos at Carmela de la Cruz, 12 anyos. Ligtas naman ang magkapatid na agad nilapatan ng paunang lunas. Nagkaroon din ng malalaking bitak ang mga gusali ng Calayan High School, Maine, kaya ipinag-utos kaagad ng lokal na pamahalaan ang inspeksyon sa lahat ng gusali. Sa mga larawan na ipinost sa social media account ng Calayan Municipal Information Office, makikita ang malalaking bitak ng gusali. Dahil dito, sinuspinde ni Mayor Jong Llopis ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng Calayan. Kasama na ang mga island barangays ngayong araw, September 13. Ito ay upang bigyan ng daan ang isasagawang inspeksyon sa lahat ng gusaling pampaaralan para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon sa FIVOX, sumentro ang lindol 26 kilometers northwest ng Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 4 sa Apari at Gonzaga sa Cagayan, maging sa Lawag City at Sinait, Ilocos Sur. Intensity 3 naman sa Peña Blanca, Cagayan at Vigan City sa Ilocos Sur. Intensity 2 sa Ilagan, Isabela at Intensity 1 sa Kasiguran, Aurora, Candon City, Narvacan at Tagudin sa Ilocos Sur. Inaalam pa kung may naitalang karagdagang pinsala ang lindol. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Torida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot na sa 508 ang mga kaso ng acute gastroenteritis sa Iloilo City ngayong taon, batay sa report ng Iloilo City Health Office. Kaya isa sa mga tinututukan ng CHO ang mga ambulant vendor at kainan sa labas ng mapaaralan sa lungsod. Kamakailan lang ay nagsagawa sila ng inspeksyon at nakitaan ng paglabag ang ilan sa mga ito. Kaya binigyan ng citation ticket ang mga kainan at ambulant vendor na nakitaan ng mga paglabag. Inirekomenda rin ng Task Force on Morals and Values Formation at Sanitary Inspector sa Business Processing and Licensing Office na mapatawan ng closure order ang mga ito. Manakitaan kami nga vendors and eateries wherein ang health card are expired or ang iban wala pa gid kuha health cards. May mga eatery nga nakitaan man nga waay pa business permits. May isa pa gid ka shop nga wherein ang ginagamit ng ingredients nila is not waay siya BFAD certificate and wala siya product registration, waay man nakabutang ang production date. Porta Marie Museum muling binuksan sa publiko matapos ang halos isang dekada. Iba't ibang artifacts na sumisimbolo sa kasaysayan ng Naga Metropolitan Cathedral at ni Inang Peña Francia makikita rito. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Sino ang mag-aakala na ang arko na ito sa harap ng Naga Metropolitan Cathedral, isa palang museo? Ito ang Porta Marie Museum na matapos ang halos 10 taon muling binuksan sa publiko. First time mo kasi talaga makapasok dito kaya curious talaga ako kung ano itsura niya. So maganda pala sa loob. Yung mga murals, yung napakalaking murals, tapos yung mga paintings, tapos yung mga manto ni Ina. Maging si Archbishop Rolando Tria Tirona ng Archdiocese of Cáceres, unang beses lang din daw na nakapasok sa naturang museum. Isang pagkilala raw ito sa mga taong nasa likod ng pagkakabuo ng museum at magandang monumento ng debosyon ng mga Bicolano kay Nuestra Señora de Peña Francia. Ang gaganda ng nasa taas, yung mga manto, very beautiful, and I'm so happy na na-restore ito because I really didn't know that it was like that. Kaya lang nag-aandam kita next year para sa centennial anniversary kang coronation po kan sa tuyang mahal na ina. Kaya minaawat niya to na iniyo i-restore. Tampok sa museo ang iba't ibang artifacts o kagamitan na may kaugnayan sa debosyon sa mahal na ina, kabilang na ang kasaysayan ng simbahan. Kabilang din dito ang kampana na isa sa mga ginamit sa unang traslasyon prosesyon kay Inang Peña Francia, mahigit 100 taon na ang nakakalipas. Tanging pakiusap naman ang simbahan sa mga bibisita, nabigyang respeto ang lugar at sumunod sa mga protocol para mas mapreserba ang kasaysayan na iniingatan sa loob nito. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News.
Nauwi sa suntukan at hampasan ng bote ang masayasanang fiesta sa isang barangay sa Bai City, Negros Oriental. Ang detalye sa report ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Puno ang covered na ito ng Barangay 1 sa Bai City, Negros Oriental dahil sa pagdiriwang ng pista sa lugar. Pero ang kasiyahan at sayawan nauwi sa rambulan. Sa kuhang ito, makikita ang isang lalaking inaawat ng iba pang kalalakihan. Pero hindi ito nagpatinag at may kinuha pang bagay sa sahig na siya namang inihampas sa isang lalaki sa kaliwa. Doon na umula ng suntukan at tadyakan nang makisali sa gulo ang iba pang nasa venue. Sa hiwalay na kuha, makikita ang ilang kabataan na nakikisali na rin sa gulo. Kanya-kanyang awat naman ang mga otoridad na nasa lugar. Sa investigasyon sa pulisya, nag-ugat ang away sa pista dahil sa kalasingan umano ng nagkainitang dalawang grupo. May naghampasan pa umano ng bote sa gitna ng rumble na agad naman daw naagapan. Agad din daw ipinalabas ang mga bote sa loob ng venue at binawalan ang pagpapapasok ng inumin sa loob ng center. Tukoy na raw ng pulisya ang 5 kabataan na nagpasimuno umano sa rambulan. Inihahanda na rin daw ang kasong isasampa sa mga sangkot. Isettle na to. Dili na sila ma-lesson learned out of their wala ko nila nga control lang ilang pagkahubog, pagkainom-inom, na silang mga barkada-barkada. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan May Rondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas matapos makapagtala ng landslide sa bahagi ng Nasugbu-Magallanes East-West Road sa Batangas, pero hindi pa rin pinapayagan ng otoridad ang pagdaan ng mga motorista at residente sa lugar. Sa ngayon kasi, hindi pa nagsisimula ang road clearing operation. Apektado rito ang mga nakatira sa mga barangay ng Kalayo, Payapa at Bilihan. Ayon sa Batangas PD-RRMO, malambot pa ang lupa sa bahaging yon ng kalsada at posible pa ang pagguho kaya delikado sa mga motorista. Hinihikayat nila ang publiko na dumaan sa Nasugbu-Ternate Road o Nasugbu-Tagaytay Road. Nakikiusap na raw ang PDRMO sa DPWH at ilang pribadong sektor para sa gagawing paghahakot at pagsasaayos ng kalsada. Kasi talagang malambot ang lupa. Baka sila sa pagdaan doon abutin sila ng another guho. Dahil nga nang hindi nga namin alam kung paano ang gagawin namin. Kausap na ng DPWH. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.